7 taon ang nakalipas mula sa isang malaking kalamidad. Ang maliwanag na langit ay biglang naging madilim, isang senyales ng isang nakakatakot na pangyayari na tinatawag na pagputok ng mga impyerno. Dahil sa pangyayaring ito, maraming tao ang namatay, pati na ang mga magulang ng pangunahing tauhan. Sa araw na yon, nawalan siya ng lahat ng bagay, at tinanggap niyang siya ang may kasalanan. Umiiyak siya ng dugo, at mula noon, ipinangako niyang magiging isang Mangyo Hunt upang sugurin at puksain ang mga halimaw. 7 taon ang lumipas, at ngayon, ang eksena ay nagaganap sa isang parke na itinayo bilang alaala ng kalamidad. Si Han Sang-yun ay tinanggal mula sa training center ng mga Mangyo Hunt. Nakaupo siya sa tabi ng libingan ng kanyang mga magulang, malungkot na nag-iisip. Isang liwanag ng pag-asa ang kumislap sa kanyang mata nang maalala ang sinabi ng kanyang guro sa training center, Han Sang-yun, wala ka ng puwang sa training center. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa pagsasanay. Nagulat si Sang-yun at nagtanong, bakit? Bakit ako tinatanggal? Sinabi ng guro, pakinggan mo ng mabuti, ang mga Mangyo Hunt na nagising lang ay nakakayanan ang pagsasanay sa loob ng ilang buwan. Alam mong madalas silang nagpapakita bilang mga Mangyo Hunt, di ba? Pero ikaw, lumampas na sa limitasyon. 5 taon na ang nakalipas at wala kang natamo. Kung patuloy ka naming panatilihin dito, ang pangalan ng aming center ay magiging basura na. Habang iniisip ang mga salitang ito, naramdaman ni Sang-yun ang sakit at galit sa kanyang puso. Pumunta siya sa isang sulok at nagpatuloy sa paghikbi. Walang nagbago sa kanyang estado, at siya'y nagpatuloy sa pagsasanay sa kabila ng lahat. Ang mga kabataang nakapaligid sa kanya ay nagsimulang magtawanan at tuksuhin siya. Ang bawat araw ng pagsasanay ay tila nawala ng saysay. Naisip ni Sang-yun, paano nga ba siya magtatagumpay kung wala siyang kakayahan o lakas? Habang nagpapatuloy ang mga alingaw-ngaw sa kanyang paligid, isang babae at anak nito ang dumaan. Ang bata ay nagsabi, alam ko. Nang dumating ang mga halimaw, namatay ang tatay ko habang nililigtas ang mga tao. Nasa tabi ni Sang-yun ang mga salitang iyon, at ang ina ng bata ay tinanong siya, kung sakaling mangyari sa iyo ang isang bagay na mahirap, ano ang gagawin mo? Sumagot ang bata, maging matatag at huwag sumuko. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Sang-yun, at muling nagkaroon siya ng liwanag sa kanyang mata. Mabilis siyang tumayo at lumakad papalayo sa mga iyon, nagpasalamat sa kanilang mga saloobin. Ang araw na iyon ay naging simula ng kanyang paglalakbay upang patunayan ang sarili at labanan ang mga kalaban. Pumunta siya muli sa training center sa isang gabi ng malakas na ulan. Matapos maghintay, ang pinto ay bumukas at ang guro ay nagsabi, pumunta ka na. Hindi ka na kailangan dito. Ngunit nagpatuloy si Sang-yun, nagmakaawa na bigyan siya ng isa pang pagkakataon na magsagawa ng pagsubok. Nakangisi ang guro at tinanong siya, bakit ka pa nandito? Hindi mo ba alam na nawalan ka ng lahat? At sa galit na mga salitang iyon, isang makapangyarihang suntok ang ibinigay sa kanya, tinulak siya papunta sa basurahan. Subalit sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, isang kakaibang kaganapan ang naganap. Isang sistema ang nagpakita sa harap ni Sang-yun at nagsabi, pinapalakas ka ng iyong hindi matitinag na determinasyon. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy si Sang-yun. Nahanap niya ang lakas upang mangibabaw, at unti-unting nahanap ang kanyang kakayahan at natatanging abilidad. Ang landas na dati ay puno ng pighati ay unti-unting nagbukas ng mas magagandang oportunidad. 7 taon ang nakalipas mula nang maganap ang isang malaking kalamidad. Ang maliwanag na langit ay biglang naging madilim, tanda ng isang nakakatakot na pangyayari na tinatawag na pagsabog ng mga impyerno. Dahil dito, maraming tao ang namatay, kasama na ang mga magulang ng pangunahing tauhan. Sa araw na yon, nawalan siya ng lahat ng bagay, at siya ay nagsimulang magdusa ng labis. Umiiyak siya ng dugo, at mula noon ay ipinangako niyang magiging isang Mangyo Hunt upang labanan at puksain ang mga halimaw. 7 taon ang lumipas, at ngayon,
nagaganap ang eksena sa isang parke bilang alaala ng kalamidad. Si Han Sang-yun ay tinanggal mula sa training center ng mga mangyuhan. Wala siyang ibang magawa kundi maghintay sa tabi ng libingan ng kanyang mga magulang, malungkot na nag-iisip. Isang liwanag ng pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata nang maalala ang sinabi ng kanyang guro sa training center, Han Sang-yun, wala ka ng puwang sa training center. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa pagsasanay. Nagulat si Sang-yun at nagtanong, bakit? Bakit ako tinatanggal? Sinabi ng guro, pakinggan mo ng mabuti, ang mga mangyuhan na nagising lang ay nakakayanan ang pagsasanay sa loob ng ilang buwan. Alam mong madalas silang nagpapakita bilang mga mangyuhan, di ba? Pero ikaw, lumampas na sa limitasyon. 5 taon na ang nakalipas at wala kang natamo. Kung patuloy ka naming panatilihin dito, ang pangalan ng aming center ay magiging basura na. Habang iniisip ang mga salitang ito, naramdaman ni Sang-yun ang sakit at galit sa kanyang puso. Pumunta siya sa isang sulok at nagpatuloy sa paghikbi. Walang nagbago sa kanyang estado, at siya'y nagpatuloy sa pagsasanay sa kabila ng lahat. Ang mga kabataang nakapaligid sa kanya ay nagsimulang magtawanan at tuksuhin siya. Ang bawat araw ng pagsasanay ay tila nawala ng saysay. Naisip ni Sang-yun, paano nga ba siya magtatagumpay kung wala siyang kakayahan o lakas? Habang nagpapatuloy ang mga alingaw-ngaw sa kanyang paligid, isang babae at anak nito ang dumaan. Ang bata ay nagsabi, alam ko. Nang dumating ang mga halimaw, namatay ang tatay ko habang nililigtas ang mga tao. Nasa tabi ni Sang-yun ang mga salitang iyon, at ang ina ng bata ay tinanong siya, kung sakaling mangyari sa iyo ang isang bagay na mahirap, ano ang gagawin mo? Sumagot ang bata, maging matatag at huwag sumuko. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Sang-yun, at muling nagkaroon siya ng liwanag sa kanyang mata. Mabilis siyang tumayo at lumakad papalayo sa mga iyon, nagpasalamat sa kanilang mga saloobin. Ang araw na iyon ay naging simula ng kanyang paglalakbay upang patunayan ang sarili at labanan ang mga kalaban. Pumunta siya muli sa training center sa isang gabi ng malakas na ulan. Matapos maghintay, ang pinto ay bumukas at ang guro ay nagsabi, pumunta ka na, hindi ka na kailangan dito. Ngunit nagpatuloy si Sang-yun, nagmakaawa na bigyan siya ng isa pang pagkakataon na magsagawa ng pagsubok. Nakangisi ang guro at tinanong siya, bakit ka pa nandito? Hindi mo ba alam na nawalan ka ng lahat? At sa galit na mga salitang iyon, isang makapangyarihang suntok ang ibinigay sa kanya, tinulak siya papunta sa basurahan. Subalit sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, isang kakaibang kaganapan ang naganap. Isang sistema ang nagpakita sa harap ni Sang-yun at nagsabi, pinapalakas ka ng iyong hindi matitinag na determinasyon. Matapos ang ilang sandali, huminga ng maluwag si Sang-yun. Kailangan kong sanayin ang sarili ko gamit ang lahat ng mga gamit at stats bago ang susunod na pagsubok, sabi niya sa sarili. Kaya't nagsimula siyang mag-ensayo at pamilyar sa mga bagong gamit na hawak niya. Ang layunin niya ngayon ay maging malakas na hindi kayang lapitan ng sinuman. Matapos ang ilang oras ng pag-eehersisyo, naglakad siya patungo sa susunod na portal. Ang hirap ng susunod na pagsubok ay tumaas at nang buksan niya ang pinto, napansin niyang isang madilim na kuweba ang kanyang pinasok. May 10 segundo pa bago magpakita ang mga shadow guard, aniya sa sarili, kaya't kailangan niyang maghanda. Nang biglang lumitaw sa likod niya ang isang anino na may parehong posisyon ng kanyang katawan, nagulat si Sang-yun at mabilis na nilingan. Bago pa siya makagalaw, ang anino ay dumaan sa kanya at iniwan ang isang malalim na sugat. Ang halimaw ay ngumisi ng malupit habang si Sang-yun ay dumapa, agad niyang iniwasan ang susunod na atake. Bilog, sabi ni Sang-yun, siya ay nag-aakto tulad ko, nagdesisyon siya na hindi siya papatalo at nakipaglaban. Tumakbo siya patungo sa halimaw at mabilis na sinalubong ito ng mga malupit na hakbang. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas ngunit nagkaroon din ito ng kakayahang magpagaling ng sarili. Napansin ito ni Sang-yun at agad niyang inobserbahan ang mga galaw nito.
Gagamitin ko ang aking mga natutunang galaw laban dito, sabi ni Song Yun. Patuloy niyang binabaybay ang bawat hakbang, hanggang sa makita niyang nagsisimula na itong matuto at gayahin ang mga galaw niya. Nakipaglaban siya gamit ang buong lakas, ngunit ang halimaw ay nakapagbigay ng malakas na hampas sa kanyang braso. Hindi ko ito palalampasin, sigaw ni Song Yun, habang ipinagpatuloy ang laban. Gamit ang mga kasanayan at lakas na nakuha, matagumpay niyang pinugot ang ulo ng halimaw at sinimulan ang paghigop ng kaluluwa nito. Matapos makuha ang kaluluwa, siya ay huminga ng malalim at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng ilang minuto, ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang magtakbuhan at nagpakita ng takot. Inisip ni Song Yun, pumunta ako dito upang maging mas malakas, at walang makakapigil sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang landas at nagdesisyon na wala ng atrasan. Sa huli, si Song Yun ay naglakad patungo sa isang malaking kuweba at nakita ang mga goblin na nagbabantay. Tumayo siya sa ibabaw ng isang bato at tinanaw ang kanyang paligid. Ang mga goblin ay nag-iingat ng kanilang kampo, ngunit alam ni Song Yun na may mga pagsubok siyang dapat pagtagumpayan. Patuloy na nagpapahinga si Song Yun, ngunit hindi siya makabangon dahil sa patuloy na paglala ng mga sugat. Bigla niyang naramdaman ang isang mainit na pakiramdam sa katawan, kaya't mabilis siyang tumayo at tiningnan ang kanyang katawan, ang mga sugat ay ganap na gumaling. Habang naglalakad patungo sa kama, tahimik siyang nagbulong, nag-recover na ang katawan ko pagkatapos ng pagsasanay. Ngunit nakangiti siya habang iniisip, bakit isa lang ang kama sa napakabigat na kwarto na ito? Hindi na niya pinansin ang tanong at nahiga sa kama upang magpahinga. Matapos ang ilang sandali, nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod niyang hakbang, dapat ko bang talikuran ang tore? Bakit ako dinala dito? Bigla siyang naputol ng isang abiso mula sa sistema. Binuksan niya ang kanyang mga mata at natanggap ang isang mensahe mula sa sistema. Maaari mong gamitin ang 5 utos. Nagpatuloy siya sa pagpapatibay ng sarili, kailangan kong mag-focus sa kaligtasan, sabi niya sa sarili. Hindi pa siya handa para sa susunod na pagsubok sa ikalawang palapag ng tore. Habang siya ay nag-iisip, nagsimula siyang maglakad sa paligid upang makita ang mga popular na paksa sa komunidad. Napansin niya na ang lahat ng tao sa chat ay abala at nagtataka. Pati na rin ang mga hindi mangyuhant na nadrag sa lugar na iyon. Agad sumali ang admin at pinatigil ang pag-uusap. May importanteng impormasyon na kailangang ibahagi sa mga nakapasa sa pagsubok. Paano ako makakabalik? Tanong ni Song Yun sa sarili. Iniisip niyang kailangan niyang matutunan ang mga patakaran ng tore at mabilis na kumilos. Pagkatapos ay natutunan niyang kailangan niyang mag-ipon ng mga puntos para makabili sa tindahan sa loob ng tore. Kung walang puntos, hindi siya makakain o makakapili ng mga gamit. Hindi ko kayang makaligtaan ang pagkakataong ito, sabi ni Song Yun. Lumabas siya sa tindahan at bumili ng bagong kalasag. Kung walang mga puntos, wala akong magagawa, kaya kailangan ko magpatuloy sa pagsasanay. Nang matapos ang kanyang pagsasanay, naramdaman niyang may bagong lakas siya, at agad siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ngunit, sa kasalukuyan, ang gutom ay nagsimulang mangyari. May 40 puntos lang ako, isip niya. Habang iniisip niya ang sitwasyon, pumasok siya sa isang bagong kwarto at nakita ang mga goblin na nagbabantay. Tumayo siya sa isang mataas na bato at tiningnan ang paligid. Binigyan siya ng sistema ng isang espada at inutusan siyang mag-survive. Paano ko lalabanan ang mga goblin? Tanong niya sa sarili. Naisip niyang gamitin ang apoy upang matulungan siyang malampasan ang pagsubok. Nagtapon siya ng isang torch sa kampo ng mga goblin. Ang apoy ay mabilis na kumalat, nagdulot ng kalituhan at kaguluhan sa mga goblin. Habang tumatakbo, tinitiyak ni Song Yun na maabot ang mga goblin at matamaan ang mga ito. Habang pinapalakas ang kanyang mga kasanayan, natutunan niyang gamitin ang kanyang mga natutunang kakayahan, tulad ng mabilis na paggaling at pagsanib ng kaluluwa ng mga kalaban. Matapos labanan ang maraming goblin at makuha ang mga kaluluwa,
Patuloy niyang pinabuti ang sarili. Hindi siya tumigil sa pag-improve at patuloy na lumalaban sa mga pagsubok ng tore. Matapos ang ilang sandali, huminga si Songyun ng maluwag. Kailangan kong mag-adjust sa mga gamit at stats bago ang susunod na pagsubok, sabi niya sa sarili. Kaya't nagsimula siyang mag-ensayo at pamilyar sa mga bagong gamit. Ang layunin niya ngayon ay maging malakas na hindi kayang lapitan ng sinuman. Matapos ang ilang oras ng pagsasanay, naglakad siya patungo sa susunod na portal. Tumaas ang hirap ng susunod na pagsubok, at nang binuksan niya ang pinto, napansin niyang isang madilim na kuweba ang kanyang pinasok. May 10 segundo pa bago magpakita ang mga shadow guard, sabi niya sa sarili, kaya't kailangan niyang maghanda. Nang biglang lumitaw sa likod niya ang isang anino na may parehong posisyon ng kanyang katawan, nagulat si Songyun at mabilis na nilingan. Bago pa siya makagalaw, ang anino ay dumaan sa kanya at iniwan ang isang malalim na sugat. Ang halimaw ay ngumisi ng malupit habang si Songyun ay dumapa, agad niyang iniwasan ang susunod na atake. Bilog, sabi ni Songyun, siya ay nag-aakto tulad ko, nagdesisyon siya na hindi siya papatalo at nakipaglaban. Tumakbo siya patungo sa halimaw at mabilis na sinalubong ito ng mga malupit na hakbang. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas ngunit nagkaroon din ito ng kakayahang magpagaling ng sarili. Napansin ito ni Songyun at agad niyang inobserbahan ang mga galaw nito. Gagamitin ko ang aking mga natutunang galaw laban dito, sabi ni Songyun. Patuloy niyang binabaybay ang bawat hakbang, hanggang sa makita niyang nagsisimula na itong matuto at gayahin ang mga galaw niya. Nakipaglaban siya gamit ang buong lakas. Ngunit ang halimaw ay nakapagbigay ng malakas na hampas sa kanyang braso. Hindi ko ito palalampasin, sigaw ni Songyun, habang ipinagpatuloy ang laban. Gamit ang mga kasanayan at lakas na nakuha, matagumpay niyang pinugot ang ulo ng halimaw at sinimulan ang paghigop ng kaluluwa nito. Matapos makuha ang kaluluwa, siya ay huminga ng malalim at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng ilang minuto, ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang magtakbuhan at nagpakita ng takot. Inisip ni Songyun, pumunta ako dito upang maging mas malakas, at walang makakapigil sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang landas at nagdesisyon na wala nang atrasan. Sa huli, si Songyun ay naglakad patungo sa isang malaking kuweba at nakita ang mga goblin na nagbabantay. Tumayo siya sa ibabaw ng isang bato at tinanaw ang kanyang paligid. Ang mga goblin ay nag-iingat ng kanilang kampo, ngunit alam ni Songyun na may mga pagsubok siyang dapat pagtagumpayan. Matagal na rin mula nang huling makita si Songyun ng Strung Haang. Tumawa si Haang at tinanong, ano nangyari at ngayon lang kita nakita? Tumawa si Songyun ng bahagya at sumagot, kamakailan lang, kailangan kong ayusin ang ilang bagay sa bangko, kaya't parang mga taon na ang lumipas. Nang marinig yun, nagulat ang guro. Bakit personal na bagay? Ganyan ba talaga? Sa gilid ni Haang, isang bagong mukha ang nagsalita, magandang araw, ako si Inspector Kim In-Hu, at ako ang namamahala sa pag-evaluate ng mga pagsusulit ng mga tulad mong mangyuhan. Inabot ni Kim ang kanyang kamay at nagpatuloy, tulad ng alam mo, sa pagsusulit na ito, Han Songyun, ikaw ay pinaabsuelto sa teoryang pagsusulit at interview, at lahat ng ito ay magiging sa ilalim ng pangangasiwa ni Haang. Naglakad si Songyun palapit at sinabi, naiintindihan ko na. Kailangan ko na lang simulan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa loob ng silid, hawak ang kanyang espada. Tiningnan ni Haang ang inspector at nagbigay ng paalala, tulad ng sinabi ko, gawing mahirap ang pagsusulit. Siguraduhing mahirap ito, sumagot si Kim, wala pong problema, naghanda kami ng mga kalaban na pinakamahirap para sa isang gumagamit ng espada. Hiniling kay Songyun na pumili ng level ng hirap ng pagsusulit mula sa level 1 hanggang 10. Naiisip ni Songyun ang unang pagkakataon na pumili siya ng level 1 at natalo sa isang maliit na goblin. Naramdaman niyang talagang nakakahiya at masakit, at inisip niyang, bakit ako naging ganito,
isang mahina at walang kwentang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon siya, hindi ako magpapatalo. Bago pa man siya magsalita, nagsimulang magtawanan si Hang at tinanong, "Siyempre, pipili ka ng level 1, di ba?" Pero bago pa man matapos ang tanong, sumagot si Song Yun, "Pipiliin ko ang level M." Nagduda si Hang, "Ano? M?" Hindi makapaniwala, tinanong niya, "Gaga ka ba?" Pero si Song Yun, na may ngiti sa labi, ay sumagot, "Ako ay isang mangyuhan, at handa akong magtagumpay." Ang pagsubok ay nagsimula at ang unang kalaban ay isang Fire Phoenix na may kakayahang magbato ng mga bola ng apoy. Agad naramdaman ni Song Yun na ang bilis ng kanyang paggalaw ay bumaba ng 25% at ang espada niya ay nagsimulang mag-crack. Nang makita ito ng guro, kumiliti ang kanyang ngiti, iniisip na wala ng pag-asa ito. Hindi niya kayang malampasan ito. Habang ang Fire Phoenix ay patuloy na nagpapalabas ng mga bola ng apoy, si Song Yun ay tumayo at pinili na maghintay ng tamang pagkakataon. Gamit ang isang espesyal na kasanayan, binago niya ang kanyang bilis at tumaas ng mabilis. Tumalon siya sa itaas ng Fire Phoenix at pinaputok ang isang malakas na atake sa mata nito. Habang ang Phoenix ay nagngangalit at sumisigaw, napansin ni Song Yun na ang kanyang espada ay hindi sapat upang patumbahin ito. "Ibig ko bang sabihin na hindi ko siya kayang talunin?" tanong niya sa sarili. Hinanap niya ang mga bagay na maaaring gamitin laban sa kalaban at nakakita siya ng isang piraso ng bato. Pagkatapos nito, itinapon niya ito sa Fire Phoenix. Hindi inaasahan, ang bato ay pumutok sa ulo ng Phoenix at tumama sa iba pang mga kalaban, na nagdulot ng takot at kalituhan sa kanila. Nang bumagsak ang Fire Phoenix, natapos ni Song Yun ang pagsubok. Tumayo siya at nagpatuloy sa pagtanggap ng kanyang gantimpala. Tuwang-tuwa siya nang matanggap ang Hunter Certificate C, at naramdaman na parang nagtagumpay siya sa isang malaking laban. Matapos ang lahat ng pagsubok, si Song Yun ay tumingin sa kanyang paligid at nakita ang mga kaluluwa ng mga nilalang na kanyang pinatay. Inisip niya kung dapat ba niyang kunin ang mga kaluluwang ito. Kung gagawin niya ito, maaari niyang maging mas malakas. Gayunpaman, nagdalawang isip siya dahil alam niyang kung gagawin niya ito, hindi na siya babalik sa pagiging tao. Sa huli, nagdesisyon siyang kunin ang mga kaluluwa upang maging mas malakas, ngunit hindi dahil sa kasamaan. Lumingon si Song Yun at huminga ng maluwag, nagpapakita ng pagtanggap sa sarili. "Kailangan ko mag-adjust sa lahat ng gamit at stats bago ang susunod na pagsubok," sabi niya. Nagsimula siyang mag-ensayo at pamilyar sa mga gamit na hawak niya. Ang layunin niya ngayon ay maging malakas na hindi kayang lapitan ng sinuman. Matapos ang ilang oras ng pagsasanay, naglakad siya patungo sa susunod na portal. Tumaas ang hirap ng pagsubok, at nang binuksan niya ang pinto, napansin niyang isang madilim na kuweba ang kanyang pinasok. May 10 segundo pa bago magpakita ang mga shadow guard, sabi niya sa sarili, kaya't kailangan niyang maghanda. Biglang lumitaw sa likod niya ang isang anino na may parehong posisyon ng kanyang katawan. Nagulat si Song Yun at mabilis na nilingon. Bago pa siya makagalaw, ang anino ay dumaan sa kanya at iniwan ang isang malalim na sugat. Ang halimaw ay ngumisi ng malupit habang si Song Yun ay dumapa, agad niyang iniwasan ang susunod na atake. "Bilog," sabi ni Song Yun, "siya ay nag-aakto tulad ko." Nagdesisyon siya na hindi siya papatalo at nakipaglaban. Tumakbo siya patungo sa halimaw at mabilis na sinalubong ito ng mga malupit na hakbang. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas ngunit nagkaroon din ito ng kakayahang magpagaling ng sarili. Napansin ito ni Song Yun at agad niyang inobserbahan ang mga galaw nito. "Gagamitin ko ang aking mga natutunang galaw laban dito," sabi ni Song Yun. Patuloy niyang binabaybay ang bawat hakbang, hanggang sa makita niyang nagsisimula na itong matuto at gayahin ang mga galaw niya. Nakipaglaban siya gamit ang buong lakas, ngunit ang halimaw ay nakapagbigay ng malakas na hampas sa kanyang braso. "Hindi ko ito palalampasin," sigaw ni Song Yun, habang ipinagpatuloy ang laban. Gamit ang mga kasanayan at lakas na nakuha,
Matagumpay niyang pinugot ang ulo ng halimaw at sinimulan ang paghigop ng kaluluwa nito. Matapos makuha ang kaluluwa, siya ay huminga ng malalim at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng ilang minuto, ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang magtakbuhan at nagpakita ng takot. Inisip ni Sang-yun, pumunta ako dito upang maging mas malakas, at walang makakapigil sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang landas at nagdesisyon na wala ng atrasan. Sa huli, si Sang-yun ay naglakad patungo sa isang malaking kuweba at nakita ang mga goblin na nagbabantay. Tumayo siya sa ibabaw ng isang bato at tinanaw ang kanyang paligid. Ang mga goblin ay nag-iingat ng kanilang kampo, ngunit alam ni Sang-yun na may mga pagsubok siyang dapat pagtagumpayan. Tumakbo siya patungo sa kampo ng mga goblin, at sa bawat hakbang, ang mga goblin ay nagmamadaling umatras. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nakipaglaban sa kanila. Pinili niyang gamitin ang lahat ng natutunan mula sa mga nakaraang pagsubok at hindi nagpadala sa mga pagsubok na dumating. Matagal na hindi nakita si Sang-yun, kaya't ngumiti si Haang at tinanong, bakit ka ngayon lang dumating? Tumawa si Sang-yun ng kaunti at sumagot, kamakailan lang, kailangan kong ayusin ang ilang bagay sa bangko, kaya't para bang ang tagal ko nang nawala. Nang marinig ito, nagulat ang guro. Bakit personal na mga bagay? Ganyan ba talaga? Ang isang tao sa tabi ni Haang ay nagsalita, magandang araw, ako si Inspector Kim In-hoo, at ako ang responsable sa pagmarka ng mga pagsusulit ng mga mangyuhan tulad mo. Nag-abot ng kamay si Kim at patuloy na nagsalita, tulad ng alam mo, para sa pagsusulit na ito, Han Sang-yun, ikaw ay pinatawad sa teorya at interview, at lahat ng ito ay under ng pangangasiwa ni Haang. Lumapit si Sang-yun at nagsabi, naiintindihan ko na. Kailangan ko lang magsimula. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa loob ng silid, hawak ang kanyang espada. Tumingin si Haang kay Inspector at nagbigay ng paalala, tulad ng sinabi ko, gawing mahirap ang pagsusulit. Siguraduhing mahirap ito, sumagot si Kim, wala pong problema, naghanda kami ng mga kalaban na pinakamahirap para sa isang gumagamit ng espada. Hiniling kay Sang-yun na pumili ng level ng hirap ng pagsusulit mula sa level 1 hanggang 10. Inisip ni Sang-yun ang unang pagkakataon na pumili siya ng level 1 at natalo sa isang maliit na goblin. Naramdaman niyang talagang nakakahiya at masakit, at inisip niyang, bakit ako naging ganito, isang mahina at walang kwentang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon siya, hindi ako magpapatalo. Bago pa man siya magsalita, nagsimulang magtawanan si Haang at tinanong, syempre, pipili ka ng level 1, di ba? Pero bago pa man matapos ang tanong, sumagot si Sang-yun, pipiliin ko ang level M. Nagduda si Haang, ano? M, hindi makapaniwala, tinanong niya, gaga ka ba? Pero si Sang-yun, na may ngiti sa labi, ay sumagot, ako ay isang mangyuhan, at handa akong magtagumpay. Ang pagsubok ay nagsimula at ang unang kalaban ay isang Fire Phoenix na may kakayahang magpakawala ng mga bola ng apoy. Tumakbo si Sang-yun at gumamit ng kakayahan sa pag-acceleration, na nagbigay sa kanya ng bilis na hindi inaasahan ng kalaban. Ang Phoenix ay sumabog sa isang malaking apoy, ngunit si Sang-yun ay nakaligtas at sinugod ito gamit ang natutunan niyang mga skill. Ibig ko bang sabihin na hindi ko siya kayang talunin? Tanong niya sa sarili. Hinanap niya ang mga bagay na maaaring gamitin laban sa kalaban at nakakita siya ng isang piraso ng bato. Pagkatapos nito, itinapon niya ito sa Fire Phoenix. Hindi inaasahan, ang bato ay pumutok sa ulo ng Phoenix at tumama sa iba pang mga kalaban, na nagdulot ng takot at kalituhan sa kanila. Nang bumagsak ang Fire Phoenix, natapos ni Sang-yun ang pagsubok. Tumayo siya at nagpatuloy sa pagtanggap ng kanyang gantimpala. Tuwang-tuwa siya nang matanggap ang Hunter Certificate C, at naramdaman na parang nagtagumpay siya sa isang malaking laban. Matapos ang lahat ng pagsubok, si Sang-yun ay tumingin sa kanyang paligid at nakita ang mga kaluluwa ng mga nilalang na kanyang pinatay. Inisip niya kung dapat ba niyang kunin ang mga kaluluwang ito.
Kung gagawin niya ito, maaari niyang maging mas malakas. Gayunpaman, nagdalawang isip siya dahil alam niyang kung gagawin niya ito, hindi na siya babalik sa pagiging tao. Sa huli, nagdesisyon siyang kunin ang mga kaluluwa upang maging mas malakas, ngunit hindi dahil sa kasamaan.